Kung healthy ka at wala kang nararamdaman sa ngayon, baka magulat ka dahil pagka-BP mo, meron ka na palang high blood. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board-certified specialist and for today, pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit yung iba, healthy naman pero hindi napapansin, mataas na palang BP. Kahit po ako ang paniniwala ko dati, dapat sasakit muna yung batok o yung ulo bago magpa-BP. Pero hindi po kasi ganyan yung senaryo. May mga pasyente po na wala talaga nararamdaman, actually nakakapag-gym pa, nakakapagtrabaho ng maayos, pero pagpunta nila sa clinic, pagka-BP sa kanila, umaabot ng 180. Hindi po kasi reliable yung mga sintomas ng hypertension. Dahil yung high blood po, isa po yan sa mga pinakataksil na sakit. Actually, pag nagkaroon ka po ng sintomas niyan, pagbibigat ng dibdib o kaya pagkahilo, ibig sabihin, medyo nasa malalang stage ka na. So, for this video, pag-uusapan din natin ano yung mga pwedeng mangyari sa katawan mo kung laging mataas ang BP mo. Bakit pwedeng tumaas ang BP kahit wala ka nararamdaman? Bakit hindi lang maaalat na pagkain yung dahilan ng pagtaas ng BP? Baka araw-araw mong ginagawa yung mga reasons na yon. At kung ano yung mga practical tips para makaiwas sa hypertension o para hindi ka magkaroon ng complication kung meron ka ng high blood. Also for this video, pag-usapan natin yung isa kong pasyente, si Mark. So si Mark po ay 27 years old, napakabata, gym rat, ibig sabihin madalas nasa gym, nagbubuhat, very physically active, yung itsura ng katawan, di mo akalaing may sakit. Pero one day habang nagbabasketball siya, nagulat na lang yung family niya kasi bigla siyang bumagsak. Later pag-usapan natin kung ano yung nangyari sa kanya at kung ano yung mga solusyon na ginawa natin. So pag-usapan muna natin ano nga ba yung nangyayari sa katawan ng pasyenteng mataas ang BP. So ito po yung, kunyari ito yung puso natin. So yung puso, yung role niyan is para magbigay ng dugo sa buong katawan mo. Nagpapump yan. At yung mga dugo dyan, pumupunta sa malaking ugat. Tapos yung mga ugat na yun, magbabranch out siya, magiging mas maliit. Ngayon, imagine niyo yung mga maliit na ugat na yun, parang hose. Pag pinigilan mo yung dulo nun, pag sinara mo yung dulo nun, tataas yung pressure sa pinaka-tubes. So, ganun din po yung nangyayari sa mga maliit na ugat natin. Nasisira po yung mga pader o yung mga walls ng blood vessels natin. At pag nasira po yan, pwede po yan magkaroon ng inflammation, pwedeng manghina yung mga ugat na to, at pag tuloy-tuloy yung pagtaas ng blood pressure mo, pwedeng pumutok yung mga ugat. Imagine niyo po yung hose na ginagamit nyo sa pandilig, tapos tinakpan nyo yung dulo, tapos tinodo nyo pa yung gripo nyo. At the same time, hindi mo pinapakawalan yung dulo. Imagine gaano kalakas na pressure yung naiipon sa loob ng hose. Pwede po talagang makasira at pumutok yung hose na yon. Para nangyayari sa ugat natin, pwede pumutok at masira. At dyan na po ngayon nagkakaroon ng stroke, ng heart attack, dahil hindi kontrolado yung BP at hindi natin napapansin. Ngayon, isa po sa mga dahilan kung bakit taksil or silent killer itong high blood kasi yung mga ugat natin, wala naman pong sensation dyan. Hindi natin nararamdaman kung mataas na ba yung pressure dito. So, tataas lang yung pressure dyan pero hindi kanya sinasabihan na sobrang taas na pala ng pressure. Kaya po karamihan sa mga high blood na hindi talaga nag-BP or hindi ugaling mag-BP, hinihintay nila sumakit yung ulo nila, nagugulat na lang tayo kasi biglang bumibigat yung dibdib, biglang sumasakit yung ulo, o kaya yung nangyari kay Mark, biglang bumabagsak. Yan din po yung dahilan kaya siya tinawag na hypertension. Hyper, ibig sabihin sobrang taas. Tension, ibig sabihin yung pressure sa ating ugat. At isa po sa mga komplikasyon pag mataas lagi yung ating BP, ang nangyayari, nahihirapan po yung ating puso. So, kailangan niyang magtrabaho ng mas mabigat. Dahil gusto niyang ibigay yung mga dugo sa iba't ibang parte ng katawan mo, kaso lang masikip or mataas yung pressure sa mga ugat. So, magdo-double effort yung ating puso. Ang resulta, pwede kumapal yung mga muscle sa puso natin, and yung mga ibang pasyente naman nagkakaroon ng tinatawag na heart failure or nanghihina ng gusto yung puso nila. At isa po yan sa mga komplikasyon ng hypertension, yung panghihina ng puso. Sumunod, pwede maapektuhan din yung ating kidneys. Marami na rin po akong video na nasabi na yung kidneys natin, yan yung sumasala ng ating dugo, yung mga toxin sa katawan natin. Tapos, kaya tayo nagkakaroon ng ihi. Kaya lang itong kidneys natin, medyo marami din po kasing ugat yan. At very sensitive po yung mga ugat dyan. Ngayon, pag sobrang taas ng BP natin, remember itong mga maninipis or maliliit na ugat sa katawan natin, pwede yan pumutok, pwede magkaroon ng inflammation, pwedeng sumikip. Isa sa mga pinaka-apektadong organ ay yung ating kidneys or bato. At kapag tuloy-tuloy yung pagtaas ng BP na hindi natin napapansin, kahit bata ka pa lang, pwedeng dahan-dahan magkaroon ka ng kidney problem. At isa sa mga common scenario dyan, nanghihina po yung pagsala ng kidney or yung kidney function or yung kidney filtration. Kaya baka meron po kayong kakilala na nagkakaroon ng tinatawag na protein sa ihi nila or yung tinatawag na proteinuria. Pwede pong senyalis yun ng sirang kidney function. Next na organ na pwedeng maapektuhan, ito po, sobrang delikado
apektado nito? Yung ating utak. Yung utak po kasi natin, marami pong blood vessels dyan. And remember, pag may pagbabago sa BP natin, apektado lagi yung mga ugat. At dahil punong-puno ng ugat yung ating utak, pwede po tayo magkaroon ng tinatawag na stroke. Ang stroke po actually dalawang uri po yan. Pwedeng nabarahan or yung tinatawag nating infarction, or pwede rin namang pumutok yung ugat or yung tinatawag nating hemorrhagic stroke. Usually, hemorrhagic stroke po yung nangyayari pag sobrang taas ng BP. Ang nangyayari dyan, nagkakaroon po ng pagdurugo sa paligid ng utak. So yung pasyente, pwedeng mahimatay, pwedeng magkaroon ng pagkahilo, or worst case scenario yung iba, nagkakaroon ng comatose. At ito po yung posibleng nangyari kay Mark. Kasi si Mark po, habang naglalaro siya ng basketball, very intense, yun nga po, bigla siyang bumagsak. Nagkaroon na rin ng ibang incident or news na kung saan batang pasyente, yung iba teenager pa, habang nagbabasketball, biglang nahihimatay. Isa po sa mga komplikasyon or isa po sa mga titingnan natin dyan ay posibleng may problema sa utak tulad ng stroke, or baka naman hindi nanonotice pero sobrang taas pala ng BP. Hindi lang napapansin kasi hindi nagche-check ng blood pressure. Next, ito rin po pwede rin talaga maapektuhan. Isa rin to sa mga maugat na organ sa ating katawan, yung ating mata. Yung mata po natin, pwede rin yan maapektuhan ng mataas na BP, pwede magkaroon ng panlalabo ng mata, pwede maapektuhan yung paningin, or sa mga worst case scenario, pwedeng mabulag. Ngayon, pag-usapan natin bakit nga ba nagkakaroon ng high blood na walang sintomas or walang warning signs. Unang-unang dahilan dyan, family history. Ito yung tinatawag nating genetics. Kumbaga, naipasa sa history ng family natin or nasa lahi, kumbaga. Kung yung parents nyo po, kung parehas ng parents nyo, mother and father, talagang merong history ng high blood, o kaya naman may history ng stroke or diabetes, posible pong maipasa din sa inyo. And sa batang edad, pwede kang magkaroon ng pagbabago ng BP mo. Kaya dapat talaga kung may family history po tayo, mas binabantayan natin yung ating blood pressure. Also, may mga studies din po na nagsasabi na kapag meron kang family history ng hypertension, mas sensitive din yung katawan mo sa pagre-react sa sobrang asin or sa mga maalat na pagkain. Again, yung mga maalat na pagkain, isa po yun sa mga contributing factors kaya tayo nagkakaroon ng hypertension. At kapag ikukumpara natin si Juan, walang family history ng hypertension, kumpara natin kay Pedro na parehas, nanay at tatay, lolo at lola ay may high blood, pag pinakain mo sila ng asin parehas, posibleng mas tumaas ang BP ni Pedro. Actually, ito rin po isa sa mga tinitingnan nating factors doon sa patient ko na si Mark. Since si Mark ay 27 years old, batang-bata, ang sakit po ng high blood usually sa mga matatanda yan. Pero kung bata, tapos mataas agad ang BP, most likely, nakuha niya to sa kanyang family or merong genetic component. Isa sa mga dahilan kung bakit pwede ka magkaroon ng BP kahit bata ka pa, lifestyle. Sa bilis po ng panahon ngayon, sa sobrang demanding ng ating trabaho, and sa sobrang daming distractions, nalilimutan na natin magpahinga, matulog ng 7 to 9 hours, and kadalasan umaasa na po tayo sa mga processed food and sa mga fast food para makakain. Yung mga lifestyle choices po natin, napakalaking factor po niyan and napakalaking contribution niyan sa pagkakaroon ng iba't ibang sakit. Isa na po dyan yung hypertension. Ngayon, kahit bata ka pa, kahit lagi ka nagji-gym, kahit lagi ka nagbabasketball or pickleball, pero yung diet mo naman ay punong-puno ng maalat, processed food, at fast food, at hindi ka nakakompleto ng tulog mo, pwedeng mas mataas ang risk mo sa pagkakaroon ng high blood. So according po to this study, modifiable lifestyle factors in the prevention of hypertension. So more than 100,000 participants po yung nasa study na to, ages 27 to 31 years old. And gumamit po sila ng mga questionnaire, tinanong nila yung kung kamusta yung lifestyle, kung kamusta yung timbang nila, kung uminom ba sila ng alcohol, kung nag-i-stick ba sila sa healthy diet, and kung lagi ba silang puyat or walang physical activity. And napag-alaman po nila sa study na to na yung may mga BMI or body mass index of at least 35 ay merong 3 times ng risk na pagkakaroon ng high blood na hindi nila napapansin. So, noong 2025 lang po itong study na to and mataas na evidence of study to kasi meta-analysis siya and talaga pong pinapatunayan lang sa study na to na talagang merong contribution po yung mga lifestyle na pinipili natin or lifestyle factors na ginagawa natin daily sa pagkakaroon ng iba't ibang comorbidities at isa na dyan yung hypertension. Next, actually, under na rin to ng lifestyle yung pagkain ng mga matatamis at yung sobrang timbang or weight gain. Again, wala pong masamang pagkain basta dapat po hindi tayo lalagpas sa ating limit and yung ating katawan ay merong limit yan. Ngayon, kung kinakain natin lagi is laging frap, milk tea, mga matatamis na drinks and talagang sinasagad natin yung ating katawan, pwede po magkaroon tayo ng sobrang daming sugar sa dugo at pwede tayo magkaroon ng weight gain. Ngayon, kung babalikan natin yung study kanina, ang pinakamataas na risk po ay yung pagkakaroon ng at least 35 na BMI. Ngayon, yung 35 po na BMI, ibig sabihin overweight ka na yan, medyo mabigat ka na. At dyan na po papasok ngayon yung role ng tinatawag na insulin resistance. Yung insulin resistance, hindi lang po to sa diabetes. Ang insulin resistance pwede rin po magbigay ng risk sa pagkakaroon ng hypertension.
hypertension. Next, ito naman yung pinakadumali talaga kay Mark. Pwedeng hindi ka kumakain ng sugar, pwedeng normal weight ka, pwedeng hindi ka stress, or pwedeng kompleto yung tulog mo, pero yung pag-inom mo ng kape, sobra-sobra. So si Mark po, every time nag-gym or nagba-basketball, nakaka 3 to 5 bottles siya ng energy drinks. Again, ang energy drinks po, bukod sa mataas yung caffeine niyan, bawat bote, mas mataas yan kaysa sa regular na kape, mataas din po yan sa sugar. So pag pinag-combine mo, double whammy ka na. Meron ka ng overload ng sugar, pwedeng mag-cause ng pagiging overweight, and meron ka pang overload ng caffeine. Ang caffeine po kasi, stimulant po yan. Ibig sabihin, pinapabilis niya yung tibok ng puso mo, pinapasikip niya yung blood vessels, and remember, dun sa drawing natin kanina, pag sumisikip yung blood vessels, mas tumataas yung pressure nun. So mas nahihirapang mag-pump yung puso, and pwede ka mag-develop ng sobrang taas na BP. So kahit madalas si Mark mag-basketball or madalas yung physical activity niya and wala siyang nararamdaman, dahil sa sobra-sobrang pinapasok na energy drink sa katawan niya, nag-develop pa rin siya ng tinatawag na hypertension sa murang edad. So ito madalas ko nababasa sa comment section, Dok, lahat na lang bawal. So kahit sa video na to, kahit sa YouTube, marami tayong pinagbabawal. Pero sa later part ng video, meron ako mga pagkaing i-share sa inyo na pwede mo kainin, masarap, at pwede pa makatulong sa pag-control ng BP mo. Ngayon, hindi lang po alat, hindi lang sugar, or hindi lang kape yung pwede makaapekto sa BP mo, kundi itong mga sumusunod. Unang-una dyan, yung stress. So, ang stress po, kailangan ng katawan natin yan para makapag-function tayo. Kaso lang, kung pag sobra-sobra yung stress sa katawan, lagi tayong hyper, or laging mataas yung ating BP, mataas yung ating heart rate, nahihirapan po yung ating mga ugat. Also, kapag stress po tayo, since mataas yung ating cortisol, pagdating ng gabi, hirap po tayo makatulog. So, nagiging cycle na po yan. Pwedeng maging 3 hours or 4 hours lang yung tulog mo, at yung ganyang klaseng tulog, nakakapagpatas din po ulit yan ng stress. So, main lesson po dito, dapat po bigyan natin ng rest or bigyan natin ng pagkakataon yung katawan natin na magpahinga. Kung gaano ka-importante yung trabaho or gaano ka-importante yung pagpunta sa gym, dapat ganun din ka-importante yung pagbibigay ng panahon para sa sarili para magpahinga. Next, sa mga hindi lang alat yung dahilan, ito yung pagkakaroon ng sleep apnea. So, baka may kakilala po kayo na humihilik pagtulog, pero yung paghilik niya, ibang klase yung lakas. So, parang may dumadaang tren or may dumadaang barko. Usually, hindi natin pinapansin or parang pinagkakatuwaan lang natin kasi nga kakaiba yung paghilik niya. Pero minsan yung mga ganito pong klase ng tao ay may dinaranas na health condition. Ito po yung tinatawag na obstructive sleep apnea. Usually po ito sa mga overweight, sa mga medyo malapad or malaki yung leeg, sa mga uminom ng alak, sa medyo hindi masyadong active, and usually sila yung parang aantok-antok tuwing umaga or pagdating ng hapon. Ang nangyari po kasi dahil malaki po yung kanilang leeg and yung iba malaki po yung tonsils, hindi sila nakakahinga ng maayos pagtulog. So pagtulog na sila, bigla po nagsasara yung kanilang daluyan ng hangin at dahil doon nagpo-produce po sila ng sobrang lakas na paghilik and ultimately pwede po magsara. Pag nagsara po yan, makakarinig po kayo ng parang naghihingalo sila or parang sinasakal sila. Pag ganyan po yung kasamahan nyo sa bahay, mas maganda po pinapacheck up na dahil yung pagkakaroon po ng sleep apnea, marami rin pong complication yan bukod sa hypertension. Next, sa hindi lang maalat or pagkain yung dahilan, of course, yung pagiging inactive or maghapong nakaupo. Pag maghapon tayo nakaupo, yung ating activity level ay napakababa, so yung ating kinoconsume na energy ay hindi nagagamit. At kapag hindi po nagamit yan, pwede po yan mag-store as body fat. And kapag naiipon po yung ating body fat, nagre-resulta po yan sa weight gain. And kapag tuloy-tuloy po hindi na pigilan, pwedeng tumaas yung BMI at isa po yan again sa pinakamataas na risk sa pagkakaroon ng hypertension. According na rin dun sa study na binasa natin kanina. Ngayon, ito naman po yung mga practical tips na pwede mong gawin para hindi ka magkaroon ng high blood or kung meron ka mang high blood para hindi ka magkaroon ng mga komplikasyon ng high blood. Unang-una, ito yung pagkain na dapat kinakain natin. Isama mo to sa daily food intake mo. Ang kamote po kasi mataas po yan sa potassium. Actually, yung saging, yung pinakauna. Pero sumunod dyan, kamote, kung sawa ka na sa saging. Ngayon, ano nga bang ginagawa ng potassium? Ang potassium po kasi tinutulungan niyang mapababa yung sodium sa katawan mo. Again, yung sodium, humahatak po yan ng tubig. Nasa chips, patis, bagoong. Ngayon, pag humatak po yan ng tubig, yung mga tubig na hinahatak ng sodium, pwede pong pumasok sa ugat natin. So, pag naghatak ng tubig papasok sa ugat, ano pong asahan natin? Lalong dadami yung pressure na naiipon sa loob ng ugat natin. Ang tendency, magkakaroon na naman ng damage sa ating ugat, mangangapal or magkakaroon ng inflammation dun sa walls. And of course, pwede pa rin magkaroon ng complication ng hypertension. Ngayon, kung enough yung pagkain mo ng potassium galing sa saging, actually meron din po sa edamame,
edamame, sa squash, and of course yung ating sweet potato, tinutulungan niya po or pinaparami niya po yung sodium excretion sa ating kidneys. Ibig sabihin, mas tinatanggal niya yung sodium sa katawan mo. So kung mas mababa yung sodium, mas less yung tendency ng pagtaas ng BP mo. Next tip, mag-limit ka na ng pagkain ng mga maalat. Kung dati mahilig ka sa toyo, mahilig ka sa patis, mahilig ka sa asin, dapat mas bawasan mo na. Kung dati naubos mo lagi yung sabaw ng ramen na sobrang taas ng sodium, mas maganda siguro bawasan mo na, kalatiin mo na lang. Focus ka na lang doon sa mga karne or doon sa noodles. Kung dati naging habit mo na kahit anong ulam nagtotoyo ka, may sausawang kang toyo or patis, kahit hindi naman kailangan. Minsan kasi nagiging habit na lang yun parang hinahanap na lang ng palat natin or ng panlasa natin, kahit hindi naman talaga dapat lagyan ng patis or asin. Mas maganda bawasan mo na or iwasan mo na yung ganong habit. Next tip, dapat po gumagalaw tayo daily. Ngayon, kung hindi ka gagalaw ng kahit 1 hour weekly, talagang mataas po yung risk mo. According po sa mga studies, ang pinakamaganda po is at least 150 minutes of moderate physical activity per week. Kung beginner ka po and wala kang idea sa mga gym or sa mga exercise, ang pinakamaganda pong starting point mo is 30 minutes of brisk walking for at least 5 days. So, yung 30 minutes na yan, pwede mong hati-hatiin. Kunyari, 15 minutes ka sa umaga after breakfast and then 15 minutes sa gabi pagkakain ng dinner. So, naka 30 minutes ka na sa isang araw na yun. Tapos, gawin mo yan ng up to 5 days. So, kunyari, Monday, Tuesday, tapos pahinga ka ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, at least naka 150 minutes ka sa loob ng isang linggo. Hindi naman po kailangan kasi na isang bagsakan na 150 minutes. Pwede nyo po yan hati-hatiin para hindi po nakapagod at nakastress. Kahit brisk walking lang, okay na okay yan. Kahit hindi ka mag-zumba, kahit hindi ka mag-bike, or kahit hindi ka mag-running kung ayaw mong gawin. Mas maganda po kung ano yung activity na na-enjoy mong gawin at hindi nakakapagod para sa'yo. Next, ayusin mo yung plato mo. Hindi po aayusin na uhugasan or aayusin yung pwesto dun sa lalagay ng plato. Ayusin mo yung pagkain na ilalagay mo sa plato mo. So, ito po yung pinakasimpleng rule na dapat tandaan nyo. So, sa plato nyo po, hatiin nyo po yan sa dalawa. So, dapat po yung kalahati niyan, gulay or prutas. Tapos po yung natitirang kalahati, hatiin nyo po ulit ng paganyan. So, sa quarter or parang 1/4, dapat po protein. Manok, itlog, karne, baboy, kahit anong protein. And then yung natitirang 1/4, dapat po yan yung kanin nyo. Yung iba po kasi baliktad. Ang nangyayari, kalahati ulam, tapos parang kalahati kanin. So dapat po balance. Dapat po meron tayong kalahating gulay or prutas and 1/4 na protein, 1/4 na kanin. So ilan po sa mga sample meals na pwede nung gawin? Yung 1/4, pwedeng brown rice. Tapos yung protein source nyo, pwedeng inihaw na isda. Tapos yung kalahating gulay at prutas nyo, pwedeng okra, pwedeng kangkong. Tapos haluan nyo po ng onting beans. O kaya naman, minsan, pag sawan na kayo sa brown rice, pwede pong sweet potato as your source ng carbohydrates. So, sweet potato dito, tapos dito, inihaw na manok. Tanggalin nyo na lang po yung balat kung sobrang dami ng balat. Tapos, yung kalahating gulay na part nyo, pwede pong spinach na merong kamatis. Next, of course, dapat po kung medyo bumibigat na tayo, i-goal natin na magpababa tayo ng timbang. Reminder lang po sa mga nagda-diet or sa mga nagpapabawas ng timbang, wag na wag nyo pong mamadaliin. Dapat po hindi yan abrupt. Mas maganda po, mas sustainable, mas nagagawa natin na mas matagal at dapat po dahan-dahan na babawasan. Kasi usually, pag malaki agad yung nababawas sa timbang mo, most likely, babalik din po agad yan. Of course, kung nag-iossi ka or vape or alcohol, itapon mo na yung mga yan. Hindi na yan dapat pag-usapan, hindi na yan tinatawaran. Dapat tigilan na agad. And dapat po, i-manage natin yung stress, magbigay tayo ng pahinga sa sarili natin, and kumpletuhin yung tulog ng 7 to 9 hours daily. Prioritize natin yung pagtulog. And sa mga meron ng high blood, of course, kung nakakaramdam kayo ng ginhawa, kunyari, nagkaroon kayo ng pagbigat ng dibdib, tapos nagpa-check up kayo, tapos niresetahan ka ng pang high blood. Ngayon, natapos mo na ng isang buwan, nakaramdam ka ng ginhawa, wag na wag nyo pong ititigil ng bigla. Kung marami pong side effects at ayaw nyo yung mga side effects, wag nyo pong itigil. Mas maganda po, bumalik po muna kayo sa doktor nyo, banggitin nyo yung mga side effects na naranasan nyo, at yung doktor nyo po yung bahalang mag-adjust or kung siya po yung magsasabi kung dapat nyo nang itigil or palitan yung gamot nyo. So again, si Mark ay batang-bata, nagkaroon ng hypertension, nagkaroon ng pagkahilo, pero sobrang transient lang. Ibig sabihin, panandalian lang. Sobrang kapiraso lang yung nangyari sa brain niya. Parehas ng magulang niya, merong high blood and masyadong mataas yung stress sa katawan niya at lagi siyang puyat kahit physically active siya or kahit nag-gym siya lagi. Nakaranas siya ng pagkahilo dahil malakas siyang uminom ng Cobra, nakaka 5 bottles kada laro, and dahil dyan, nagkaroon siya ng pagkahilo. Inayos namin yung kanyang sleep, inayos yung diet, tinanggal yung mga bawal, binawasan yung mga maalat, at nagsimula na rin siya ng gamutan. So, yung dati niyang BP na 180/80, ngayon umaabot na lang ng 120/110. So, ang lesson po sa storya ng Mark, hindi porket bata, hindi porket
healthy looking ka, ligtas ka na sa pagkakaroon ng high blood. Mas maganda po wag nating hintayin na mahilo or sumakit yung ulo natin bago tayo magpa-BP. Mas maganda po, magpa-BP tayo lagi. Alamin man lang natin yung ating baseline BP. Kung ano yung baseline mo, kunyari 110, 120, at least meron kang range na binabantayan. Na ibig sabihin, pag tumaas ka na dyan, kailangan mo nang bantayan yung lifestyle mo. So, diyan ko natatapusin ang video na to. Again, kung marami ka natutunan, and kung meron kang kakilala na kagaya ni Mark, i-share mo tong video na to. Comment down below kung ano yung mga topic na gusto mong pag-usapan sa next videos. And again, wag mong kakalimutan mag-subscribe kasi alam ko hindi ka pa nakasubscribe hanggang ngayon. Once again, I'm Doc Alvin signing out.